Mahalaga ang gampanin ng mga Agricultural Technology Demonstration Farm o mga Agri-Techno Demo Farm para maipakita na may mga pamamaraan at mga inobasyon para maging mas sustainable ang agrikultura. At alam nyo ba na dito sa Barangay Bukal, ang tinaguriang vegetable basket ng bayan ng Nagkarlan, meron tayong mapapasyalan na isang Agri-Techno Demo Farm na kung saan hindi lang tayo mamamasyal, abay marami pa tayong matututuhan para sa sustainableng agrikultura. Magandang araw Laguna, ako po si Gien. Sama-sama po nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Magandang araw muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay saan man kayong dako ng Laguna o ng buong mundo nakatutok sa pamamagitan ng Facebook at YouTube pages ng Dito sa Laguna. Alam nyo mga kaibigan, Season 44 na tayo. Mantakin nyo, gano'n na tayo katagal nagsasama-sama para malaman ng iba't ibang mga kwento at karanasan ng ating mga kababayan dito sa Laguna. At para sa unang episode ng ating Season 44, abay dumayo pa tayo sa Barangay Bukal dito sa bayan ng Nagkarlan sa Laguna. Dahil meron ho sila ditong Agricultural Techno Demo Farm na kung saan marami tayong matututuhan patungkol sa sustainableng agrikultura. Kaya naman dito sa ating programa ngayong umaga, makakausap natin ang ilan sa ating mga kasamahan sa Municipal Agriculture Office at Municipal Public Information Office ng Bayan ng Nagkarlan para pag-usapan itong kanilang ipinagmamalaking Agri-Techno Demo Farm. At makasama nga natin ngayong araw sa ating palatuntunan ang Municipal Agriculturist ng Bayan ng Nagkarlan, Laguna na si Sir Alvin Ardesa at isang agricultural technologist mula rin po sa Nagkarlan Municipal Agriculture Office si Ma'am Maricel Gamara. Sir Alvin, Ma'am Maricel, magandang araw po. Maraming salamat po sa inyong pag-welcome sa amin dito sa inyong Techno Demo Farm. Magandang buhay po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir. Ayan. Una po sa lahat, no, gusto naming malaman paano ba nagsimula itong Nagkarlan Agricultural Techno Demo Farm? How did it start? At ano po yung mga layunin natin sa pagpapatayo at pag-establish nitong Techno Demo Farm? Batay po kasi sa Local Government Code, ano po yung Republic Act 7130, inaatasan po noong batas na yon na ang lahat ng lokal na pamahalaan ay magkaroon ng isa pong demo farm patungkol po sa agrikultura. At nagsimula po itong demo farm na ito way back 2016, I think. Although hindi siya masyadong na-utilize that time. So nung panahon na ako'y dumating ng 2022, nasimulan po ito na buksan. Ano po? So hindi po ito ganitong nung datnan ko. Ito po ay medyo magubat at sa pamamagitan po ng pagtutulungan po at ako po ay nanawagan sa mga farmer ng Nagkarlan na ito po ay buhayin. So ang pagsisimula po muli ng Nagkarlan Agricultural Techno Demo Farm ay kasama po at kaakibat po ang mga magsasaka ng Nagkarlan. Ayun, buti sir, nabanggit po ninyo yung mga magsasaka natin, no, dito sa bayan ng Nagkarlan. Sino-sino, bukod sa ating mga farmers, no, sino-sino pa po yung mga katuwang ng Municipal Agriculture Office na para mabuo, no, itong ating Techno Demo Farm? May mga farmers organizations, mga iba pa po mga ahensya ng gobyerno. Sino-sino po yung ating mga naging katuwang? Ang naging katuwang po namin dito ay ang aming mga samahan. Yung pong nanawagan po nung dumating po nung si Sir Alvin 2022, nanawagan po siya sa aming mga magsasaka na samahan
na kami po ay magtulong-tulong dito upang buhayin po ang aming Nagkarlan Techno Demo Farm. Sa ngayon po, ma'am, ilan po yung mga farmers organizations na katuwang natin dito sa iba't ibang bahagi po ng ating farm? Kami po ay meron ng 50 association. 50? Oh, yes, sir. Dami. Opo. Yun po ay sa magsasaka ng palay, ng gulay, at sa pangisdaan po. At magsasaka po ng nyug. Nako, buti po marami pa lang katuwang ang Municipal Agriculture Office para po ma-establish at ma-maintain syempre itong Techno Demo Farm ng bayan ng Nagkarlan. And speaking of Municipal Agriculture Office, ano nga po ba ang gampanin ng inyo pong tanggapan at maging yung FIT Center, yung Farmer Information and Technology System, para po maipalaganap sa ating mga kababayan ang sustainableng pag-unlad sa agrikultura? So, ang gampanin po ng Municipal Agriculture Office ay ang masigurado na ang sektor ng agrikultura sa aming bayan ay hindi maiiwan. Yung pong pagbibigay din po ng technology, makabagong teknolohiya, lalo po doon sa pagsusulong ng ating pong organic agriculture. Lalo po itong ating pong Municipal Agricultural Techno Demo Farm ang magsisilbi po na window o mukha ng bayan ng agrikultura with regards po sa pagsasaka. At makikita po mamaya sa pag-iikot po dito kung paano po namin isinasagawa na talaga pong dapat ay sundin ng aming pong mga magsasaka. At kaakibat din po nung aming pong pagtugon doon sa implementasyon po ng FIT Center ng Agricultural Training Institute. Ito naman po yung nagsisilbi na lahat po ng programa patungkol po sa pagsasaka ay masigurado na mapaabot po sa mga mamamayan po ng Nagkarlan upang siya rin pong gayahin at makita na ang mga makabagong teknolohiya na nagtatagumpay ay magaya rin po ng aming po mga magsasaka. Sir, ang ganda nung nabanggit niyo kanina na itong Techno Demo Farm ay nagsisilbing window, no? Para makita ng mga kapwa natin, mga magsasaka at mga kababayan natin, ano nga ba yung mga magagandang agricultural practices. And since nabanggit ninyo na ito ay isang bintana, di syempre, pwede hong bumisita dito, no? So, sino po ang mga madalas na bumibisita po dito sa inyong Techno Demo Farm? Una po ay yung pong aming pong mga lokal na mga mamamayan na interesado po sa pagsasaka o yung mga bagong gusto matuto ng teknolohiya ay marami pong pumupunta dito. Bukod doon ay ito na rin po yung nagiging venue ng research ng iba't iba pong universidad. Ng mga eskwelahan na nag-OJT patungkol din po sa pagsasaka. Ito rin pong ating pong demo farm ang tinitingnan na rin po ng mga seed company para po sa field trial na magiging fit ba ang kanila pong mga produkto sa larangan po ng organic agriculture. So marami na ho palang mga stakeholders, no, na bumibisita. At hindi lang bumibisita, they utilize, no, yung resources na meron tayo dito sa Techno Demo Farm. Ngayon po, since nabanggit natin, no, na may mga bumibisita at hindi lang bumibisita, no, talagang may nagre-research din dito sa Techno Demo Farm. Ma'am Maricel, sa inyo pong experience, no, being here in the Techno Demo Farm, ano po yung mga na kukuha po ninyo mula sa mga stakeholders na bumibisita na mga importanteng aral o mga kaalaman, no, na pinakatumatatak sa kanila kapag sila po ay nagpupunta dito sa Techno Demo Farm? Unang-una po, yung mga taga-LSPU ng mga estudyante, dito po sila mga OJT. Natututo po sila ng mga, makikita po natin mamaya yung pag-ano po ng mokosaku, tapos po yung mga iba't iba pong varietal trial po ng mga seeds company. Nandito po, trial na po dito ang Ramgo, East West, Allied at iba pa pong seed company. Kasama ang IPB. Kasama po ang IPB. Ng UP Los Baños. Nag-ano po dito sila dito ng yung pong iba't ibang variety po nila ng kamatis at ng Sili. sili. Dito po nila ginawa.
I see. So talagang ano po, no, malaking tulong din itong Technodemo Farm, no, pagdating sa larangan ng pagsasaliksik ng agricultural research, no. At syempre na pag-uusapan po, no, kapag mga ganitong Technodemo Farm, yung mga pagbisita, no, may mga ano na ba ho dito, yung mga kabataan na yun, lalo yung mga chikiting, no, yung mga nagfi-field trip, meron na ho bang nagpupunta dito para mag-field trip? Marami na po, ano po, lalo na po yung ating po mga kababayan na nanggagaling po sa ibang bansa at magbabakasyon dito. At gayon din po kasi yung advocacy ng ating pong mayora na makita rin po ito at hindi lang po yung ating pong kasagaya po na banggit nyo, ipinapasyal po nila dito yung ating pong mga kabataan para mamulat nga po kung ano po yung agrikultura ng Nagkarlan. Ayun, and mamaya po mga kaibigan, makikita ninyo, no, abay talagang napakaganda, no, ng Technodemo Farm ng bayan ng Nagkarlan. Mamaya papasyalan natin yan. But before that, Ma'am Maricel, Sir Alvin, no, sa inyo pong pananaw, sa ilang taon nyo na rin na nasa larangan, no, ng agrikultura and in the public sector, sa inyo pong pananaw, gaano po kahalaga, no, ang agrikultura and of course yung mga kaugnay na mga teknolohiya at inobasyon sa larangan ng agrikultura para po sa pag-unlad ng bayan ng Nagkarlan. So sa amin po, napakahalaga bilang gampanin namin, ano po, unang-una ay hindi lamang po doon sa ekonomiya ng Nagkarlan, maging sa kalusugan din po ng mga mamimili o magiging tatangkilik ng produkto ng agrikultura ng Nagkarlan na matiyak na ito po ay ligtas. Ano po? At ina-advocate nga po namin na maging agrikulturang organiko ang Nagkarlan at ito po ay isa na kung bakit patunay na ang agrikultura sa Nagkarlan ay yumayabong dahil nga po sa mga dinadala rin pong mga programa na nagmumula po sa regional office. Kagaya po ng mga nabanggit na mga Farmers Association namin na sila po na yung mga recipients na malalaki pong programa kagaya ng F2C2 para po sa ating pong magugulay, F2C2 para po sa ating magkakakaw, at F2C2 para po sa ating pong mga magpapalay. So that way po ay ang bahagi po ng aming pong tanggapan ay nakakatulong kung paano po iaangat ang antas ng agrikultura dito po sa bayan ng Nagkarlan at sa lalawigan po ng Laguna. Ayun. Thank you po, Sir Alvin. Ma'am Maricel? Gaya na nga po nung nasabi ni Sir Alvin, sa paninimula po ng aming demo farm, dito po nabuo ang F2C2 ng mga bawat organization ng gulay, palayan at ng sakakaw. Sa katunayan nga po, nandito po meron po kaming nursery na ito po naman ay isang proyekto ng LSPU na binigay po sa amin. Tapos po sa mga magugulay naman po, ang F2C2 naman po namin sa magugulay ay kami po ay inililink po sa iba't ibang agency na mga kumpanya na namimili po ng gulay. At ang magpapalay ay inaano rin po. So talagang mahalaga din po, no, na sa larangan ng agrikultura, marami tayong mga katuwang, no, para mapaunlad pa natin ang sektor ng agrikultura sa ating bayan. By the way, nabanggit po ninyo kanina, no, na ang isinusulong dito sa Technodemo Farm is organic agriculture. So ang syempre gustong malaman ng ating mga taga-subaybay, ibig hubang sabihin ito, lahat ng mga tanim dito sa Technodemo Farm mga natural at walang halong chemical na synthetic. Yes po. So part din po kasi ng ating pong tinataguyod dito po sa ating pong agricultural Technodemo Farm ay yung pong pagsusulong po ng sustainable land management. So part po noong sustainable land management ay yung pong ating pong organikong pagsasaka kasi po doon po talagang magsisimula ang ganda ng isang halaman kung maganda po ang klase ng ating pong lupa. So that way, hindi na po tayo gagamit ng mga sintetikong fertilizer o abono at saka po ng mga pesticide. So mamaya po, makikita nyo po kung paano po namin ginagawa yung binabanggit ko po na sustainable land management. Ano po, at ito pong Nagkarlan din po ay nasa talaan na po ng BSWM
sa paggamit po ng ating pong live trellis ng kakawate bilang isa pong magandang gawain para po sa sustainable land management. Ayun. Buti sir, nabanggitin niyo sa sustainable land management kasi mamaya papasyalan natin itong iba't iba mga practices na ginagawa sa Techno Demo Farm. At kung makikita niyo sa aming likuran, ang lalago ng mga tanim. Pero syempre, hindi lang naman yan yung mga tanim dito. Maya-maya ay papasyalan natin yan. Kaya huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang dito sa Laguna. Tumahimik ka! Babae ka lang! Wala kang karapatan! Babae ka lang! Hindi mo kaya! Babae ka lang! Para sa ating mga kababaihan, sa ating mga ina, kapatid at kaibigan, mga babaeng namumuno hanggang sa mga minoryang sektor, sa ating mga manggagawa at sa ating mga magigiting na revolusyonarya na lumaban para sa ating kalayaan. Babae ka, hindi babae lang. Pakita mo ang talino at galing ng mga kababaihan. Sama-sama nating wakasan ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Sulong babae. At muli pong nagbabalik ang dito sa Laguna. Kanina ay nasa greenhouse tayo ng Nagcarlan Agricultural Techno Demo Farm. Pero alam nyo, napakalawak ng pasilidad na ito. At kung kanina ay may pasilip at pasulyap na sa kung ano ba yung mga iba't ibang teknolohiya at inobasyon na ginagamit dito sa Techno Demo Farm. Ngayon naman, nasa isa tayo sa mga mahalagang facility ng Techno Demo Farm na ito. Ito yung paggawa ng mokusaku o wood vinegar. Kasama pa rin natin syempre si Sir Alvin ng Municipal Agricultures, ng Municipal Agriculture Office. At kasama din natin si Kuya Rene Malaluan na isa sa mga kasama natin dito sa Techno Demo Farm. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So, kanina po, Sir Alvin, napasulyapan na ninyo na may iba't ibang mga sustainable land technologies at mga metodo tayo na isinasagawa at isinabubuhay dito sa Techno Demo Farm. Ano nga po ulit itong mga teknolohiya na ito at paano ito nakatutulong para maging productive ang ating Techno Demo Farm? Una po, yun nga po yung sa pagtataguyod po natin ng organic agriculture. Isa po sa talaga pong major na amin pong pinagmamalaki o sangkap ng amin pong pagiging organikong pagsasaka ay ito pong wood vinegar o yung mokusaku. At naandito nga po tayo sa pasilidad kung saan po ginagawa itong amin pong wood vinegar. At sa pamamagitan po ng amin pong pagpapakita sa iba't ibang halaman na aplikasyon po nitong ating pong wood vinegar, ay nakita po natin ang potential na talaga pong eliminate namin o inalis po namin talaga dito yung pong inorganic fertilizer at saka po yung pong ating pong synthetic na mga pestisidyo. So that way po ay mababawasan po ang gastos ng ating pong magsasaka at masisigurado po natin na ligtas ang mga ipinoproduce na gulay lalo po dito sa ating pong Techno Demo Farm. Ayun, at maya-maya sir, at Kuya Rene, papakita natin itong buong paggawa ng mokusaku. Bukod sir dito sa wood vinegar kanina may mga nakita ko na may mga ginagamit kayo na mga balat ng gulay, meron nga pa po doon mga oyster So bahagi din po ito sir ng mga paggamit natin ng mga organic materials na pwedeng maging pataba. Yes po. Hindi lang po kasi wood vinegar yung ating pong ipinoproduce dito. Gumagawa po tayo dito ng mga concoctions, yung fish amino acids, yung plant fruit juice, at iba't iba pa pong concoction na
kasangkap nga rin po ng ating pong wood vinegar. Ano po? At ini-introduce din nga po natin dito yung pong ating pong sloping farming, ano po, yung salt. Para po nga din sa ating pong sustainable land management. Ayun. Opo, at maya-maya, no, mga kaibigan, makikita natin yung isang bahagi dito ng Techno Demo Farm. May binabanggit ni Sir Alvin na SALT, yung Sloping Agricultural Land Technology, no, na pwedeng gamitin pag pataas, no, yung lugar. Pero ito, focus na po tayo dito sa nakikita natin ngayon na makina with matching chimenea, no. Ito na yung paggawa ng mokusaku o wood vinegar. May kwento nga po, Sir Alvin at Kuya Rene, no, sa ating mga taga-subaybay, paano mo ba ginagamit? Para saan, no, yung wood vinegar na napoproduce dito? Para din ba siyang yung mga usual na pataba na i-spray? Paano ho ang gamit nito? Siguro po ay una po, kung paano po siya ginagawa, ang pinakamaganda pong component ng production po ng wood vinegar ay yung pong bahagi po ng halaman, ano po, na dapat po ay susunugin siya ay sariwa para po makapag-produce po tayo ng usok. So dito nga po, makikita po natin dito, meron po itong burning chamber kung saan po inilalagay po yung ating po mga bahagi po ng halaman at susunugin po yon, at yung pong nakikita po sa ibabaw, yung po yung smoke chamber, doon po nakaka-capture yung usok. At meron din po siyang tubig doon upang magsilbi po na condenser na yung pong pag-init po ng ating pong smoke chamber, pagka po siya ay napalamig ng ating tubig, ay magiging liquid po uli yung usok. At doon po sa bandang likod, doon na po tumutulo yung ating pong wood vinegar. So kung paano po naman namin to ina-apply, siguro Rene, ikaw na ang magpaliwanag. Yung pong paggamit po ng wood vinegar ay so sa every 16 liter po, pag ako nag-spray sa halaman, katumbas po ng 16 liter yung isang takal po yung ligo ng sardinas. So yun po ang equivalent po sa 16 liter para po ibumba sa halaman. Pwede rin pong dagdag po natin yung mga sabi ni Sir na concoction, yung sa FFJ. So pwede pong ihalo po, dalawa lang po sila magkasama. Pwede po naman na yung wood vinegar lang po, kasi yun po ay 3-in-1. Pwede po siya sa soil conditioner, tapos sa insect repellent. So pwede rin po para sa peste, sa mga uhod, para po iwas din po sa ang pinakang ano po ng goal ng mokusako, para nga po ma-minimize yung dating na kagawian na gamit po ng pesticide. So pag spray po ng wood vinegar, hugasan nyo lang po yung in-spray nyo, pwede nyo pong kainin lang. Diretsong kainin. Opo. Unlike na pag nag-spray po kayo ng dati na kagawian na pesticide, 2 weeks bago nyo po makonsume yung halaman na in-spray po. Yun po. So, Kuya Rene, linawin lang natin sa ating mga taga-subaybay. So, yung isang lata ng sardinas, ganun karami, no, na Apo. wood vinegar, Apo. ihahalo sa 16 liters Apo, na apo. tubig. Apo. Marami na rin yun, 16 Apo. liters. Pag yung 16 liters na ho yun, given na napakalawak nito, hanggang saan ho ang maaabot ng 16 liters na yon? Ito pong yung inan niyo po repolyo, Ito ay nasa taas. Apo. mga 1,000 square meter. 8 iras po nun na yung repolyong nakatanim mo po, 8 iras po may spray nun. Pag ganyan po kalago, Apa. ang repolyo. Pero pag po bata pa siya, so yung 16 liter, kaya nyo na pong i-spray yung lahat ng iras na yan. Pag yung bata pa, pag yung maliliit pa, mga ganito lang ang dahon. So ngayon makapal na po. So halos 3 diskarga po yun na wood vinegar ang nagagamit. Dahil lumalago siya ngayon. Pero madami. pag yung bata pa lang yung mas malawak. Mas malawak po na i-spray ng 16 liter. Tapos, itong mga, syempre, nabanggit po ninyo kanina, no, na mga sariwang bahagi ng halaman, no, yung ginagamit. Ano-ano hong mga bahagi ito ng halaman at anong mga halaman yung pwede pong gamitin para sa wood vinegar? So, yun po. Kahit ano pong halaman, maliban po
doon sa ating po mga pine tree, lalo po yung mga needle tip, ano po. So, hindi po siya pwede. So, yun po yung base sa seminar kasi parang meron siyang chemical or mas mabilis po kasi siyang masunog. Gawa po nung property ng kahoy ng pine tree. Ano po. So, ayon po sa pag-aaral, ang maganda po na raw material para po sa wood vinegar ay ang balat po ng buko. Ano po yung sariwa. Ang pangalawa po ay yung pong kawayan. At ito po sa amin, sana po may makapag-conduct na rin po ng research dahil nga po epektibo na dito sa amin. Ito pong purong kakawate na sanga ng kakawate. So, kakawate, kawayan, tsaka po Yung pong buko. buko. Balat, yung bunot. Ayan, so yun yung mga so yung mga interesadong gumawa ng mokusako kung kaya ninyo, no. Ayan. Yan yung notes no mula sa ating mga kasamahan dito sa Technodemo Farm. Ayan. So, nabanggit po ninyo no na kaya natin ito pinoproduce syempre para mabawasan yung paggamit natin ng mga sintetikong pataba at pestisidyo. Sa ilang taon na po ninyong paggamit nito, ano po yung mga napansin ninyo na pagbabago pagdating doon sa harvest, doon sa ani, at sa kalidad ng mga inaani natin na mga gulay dito po sa Technodemo Farm? Yung pong sa dati po, yung kagawian sa synthetic, pag po inimbak nyo yung inyong hinarvest, hindi po siya natagal sa lamesa. Unlike po na nagamitan po natin ng organic, kagaya ng wood vinegar, napapatagal nyo po yung inyong hinarvest na gulay. Hindi katulad nung dati nga na mabilis siya mabulok. Hindi kagaya nung ngayon ay nagiging quality kung saan yung napapatagal niya yung kalidad ng yung gulay. Saka yun nga po, sabi ko nga po kanina na talagang hindi po nakaka-harm sa tao kagaya natin. Sabi ko nga po kanina na i-spray nyo, pagkahugas nyo, pwede nyo na. Pwede na. Yun ang pinakang paggamit ng pataba na organiko. Ayun, buti po Kuya Rene at Sir Alvin, nabanggit ninyo no, na kapag organiko yung ginagamit nating mga pamamaraan at mga metodo no, sa agrikultura, safe na safe no, yung ating mga kinakain. Walang dapat ipangamba no, Opo. yung ating mga kababayan. So ngayon po no, syempre bukod dito sa mokusako, nakita din natin may mga iba pa kayong mga ginagamit na mga organikong pataba. So syempre ang isang tanong din no, ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga magsasaka, considering na organic agriculture ngayon isinusulong natin dito sa Technodemo Farm, paano po natin nasisiguro no, yung kalidad ng lupa dito po sa ating mga taniman? So, una po, batay nga po sa nabanggit ko, ang paggamit po kasi ng mga organikong pataba o mga inputs na nilalagay po natin sa lupa, masisigurado po natin na hindi po namamatay yung ating po mga beneficial microorganism na nakakatulong sa pagpapaganda ng lupa. So, very safe pong gamitin ang ating pong wood vinegar, ang ating pong mga concoction, yun ang mga fish amino acid na inilalahok po natin. So, dito nga po sa Demo Farm, wala po kayong makikita dito na ginagamitan namin ng mga inorganic fertilizer. At masisigurado po natin na maganda po ang kalidad ng lupa dito sa ating pong Demo Farm. Ayun. Bago ko lang po pala makalimutan, no, Kuya Rene, yung mga halaman, no, na yung mga parte ng halaman na ginagamit natin dito, saan po natin kinukuha ito? Dito lang po sa kapaligiran. Kagaya po niya, yung mga sanga na yan, roles. So, ikakat lang po natin. So, ipipid-pidin lang po natin ng mga ganito kalalaki. So, yun ang po isasalansan po natin sa loob para yun ang magiging produce ng wood vinegar natin. So, kaya lang po ganyan. Una, didikitan nyo po ng tuyo para po maipasok yung apoy doon sa Paloob. Opo. Yan naman ay pag naipasok na po yung apoy doon sa loob, pwede na pong wala na yan. Tuloy-tuloy na po siya. Ayun, I see. Okay. So, ngayon po, no, napakarami pa lang pwedeng matutuhan, Sir Alvin, Kuya Rene, no, ng ating mga magsasaka, hindi lang dito sa bayan ng Nagcarlan, kundi siguro sa buong Laguna, if not, sa buong Calabarzon, no, pag nakita nila itong ating talakayan ngayong araw. So, Sir Alvin,
given na marami talagang mga pwedeng matutuhan dito, paano po natin ito ibinabahagi, no, sa ating mga magsasaka at sa iba pa nating mga agricultural stakeholders, itong mga iba't ibang teknolohiya, inobasyon, at syempre yung mga pakinabang nito sa ating mga kababayan? So yun po, ang Nagkarlan Agricultural Techno Demo Farm ay bukas po sa lahat po ng nagnanais na matuto kung ano po yung mga teknolohiya na meron po kami dito. Kagaya po nitong ating pong production ng wood vinegar, hindi po namin ginagawa na mag-produce dito para lang po ipamigay ng libre sa ating po magsasaka. Ang gusto po namin ay inaanyayahan po namin dito, lalo po yung mga Farmers Association, na sila po mismo ang mag-produce dito para ma-feel po nila kung paano po kabilis itong gawin at masasabi nila na sarili po nilang gawa yung kanila pong wood vinegar. Actually, yung pong nasa yellow drum na yon ay produce na po ng isang Farmers Association natin at ready for harvest na at magagamit na po nila. Ayun, nako. Maraming salamat po ulit, Sir Alvin, Kuya Rene, no, sa pagsama sa amin ngayong umagang ito at nakatitiyak tayo na yung ating mga taga-subaybay maraming natutuhan sa ating usapan ngayong umaga. At mamaya nga, no, dito sa ating programa, papasyal na tayo sa iba't ibang bahagi ng Nagkarlan Agricultural Techno Demo Farm. Pero bago yan, pag-uusapan din muna natin kung paano nga ba ipinopromote, no, ng pamahalaan ng Nagkarlan itong napakagandang pasilidad na ito. Yan ang inyong mga aabangan sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. Ang suwitsit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. At muling nagbabalik ang inyong paboritong programang Dito sa Laguna. Alam ko excited na kayo na pumasyal sa iba't ibang bahagi ng Nagkarlan Agri Techno Demo Farm at malaman ano ba ang mga pananim dito. Pero bago yan, makakakwentuhan muna natin ang OIC Public Information Officer ng Pamahalaang Bayan ng Nagkarlan para mas mapag-usapan pa ang patungkol nga dito sa Nagkarlan Agri Techno Demo Farm. So kasama natin ngayon dito mismo sa farm si Ginoong Edison Astronomo. Siya nga po ang OIC PIO ng Pamahalaang Bayan ng Nagkarlan. So Edison, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Laguna at dito sa Nagkarlan Techno Demo Farm. Yan, maraming salamat po. Magandang araw po sa ating po mga taga-subaybay at kayo po ay welcome dito po sa ating Nagkarlan Agricultural Techno Demo Farm. Ayun, sir, una sa lahat, no, pakikwento nga po sa ating mga taga-subaybay, bakit po isinulong ng bayan ng Nagkarlan na magkaroon ng ganitong uri ng pasilidad na pwedeng pasyalan ng ating mga magsasaka, ng mga agricultural stakeholders, at syempre ng mga kababayan natin dito sa Laguna? Yan, so ang ating pong bayan ng Nagkarlan ay kilala po na isang agricultural na bayan at para po mas lalo pa po nating mapagyabong ang agrikultura dito po sa ating bayan ay isinulong po natin itong Nagkarlan Agricultural Techno Demo Farm na kung saan ito po bukod po sa visual appeal nito ay isa po itong learning site na kung saan ay matututunan po natin ang mga modern farming techniques at dahil nga po dito po sa lokasyon ng ating demo farm na matatagpuan po sa Barangay Bukal ay talagang kapansin-pansin po na meron po ditong malamig na klima. Kumbaga may ihahalin tulad nga po ito sa Baguio. Kung kaya't dito po sa ating demo farm ay pinag-aaralan din po natin at mapag-aalaman din po natin kung ano-ano po yung mga tamang pamamaraan ng pagtatanim
gayon din po ay ang tamang angkop ng mga pananim na pwede po nating itanim depende po sa lokasyon at panahon. Ayun. So, speaking of mga pananim, nabanggit na ninyo eh. At mamaya, papasyalan din natin no, yung farm. Pero, baka meron ako kayong pasilip sa kung ano-ano nga ba yung mga itinatanim dito. Kasi, kanina, sinusulyapan na namin, hindi lang pala mga gulay, meron din palang mga ornamental plants. Ano-ano sa yung mga nakatanim dito sa ating farm? Ayan po. So, tulad nga po ng nabanggit natin kanina, medyo malamig po ang klima dito. At kung kaya naman po, bukod po sa mga iba't ibang klase ng gulay, meron po tayong mga high value crops tulad ng kale at saka po ng cauliflower. Pero bukod po dito, meron din po dito makikita na mga iba't ibang klase po ng ornamental flowering plants na nakakapagdagdag po sa visual appeal ng ating po lokasyon. And actually, iba pa nga po mga halaman nakita ko pagkagaganda, no? Parang matutuwa yung ating mga plantito at plantita at hindi lang yung mga magsasaka, no, dito sa ating Techno Demo Farm. Sir, by the way, itong mga pananim no na nasa ating Techno Demo Farm, paano po ito pinili at bakit ito yung mga napagdesisyonan na itanim dito sa ating Techno Demo Farm? Okay po. So, ang atin pong Techno Demo Farm sa pamamagitan po ng atin pong masigasig na Municipal Agriculture Office ay talagang masusi po nilang pinag-aaralan yung mga pananim na maaari po nating itanim depende nga po sa lokasyon po at klima dito po sa ating demo farm. At kaya naman po dito din po sa demo farm ay sinusulong po natin yung diversified farming na kung saan po iba't ibang uri at klase po ng pananim ang ating pong pinapalago at atin pong pinag-aaralang itanim dito po sa Techno Demo Farm. And speaking, sir, of diversified farming, napag-alaman namin na meron din pala ditong tanim na ornamental kale na kagaya ng mga itinatanim sa Benguet, no, at sa Cordillera Administrative Region. Napakalayo ng Cordillera at saka ng Calabarzon, no, ng Laguna. So, paano po naging bahagi itong ornamental kale dito po sa ating farm? Okay, so ang Northern Blossom na matatagpuan po sa Benguet ay inspirasyon po namin dito. At dahil nga po sa lamig ng klima dito po sa Techno Demo Farm ay napag-alaman natin na ang mga cool climate type crops ay applicable pala dito sa ating Techno Demo Farm. Kaya naman pinag-aralan natin at napag-alaman natin na maaari tayong makapagtanim ng mga ornamental kale dito sa ating farm. And since malamig din no dito sa kinatatayuan natin ngayon at sa lokasyon ng farm, kumbaga perfect din no na may ganito tayong tanim. Ayan. Sir, kanina may mga nakita na kaming mga pasulyap ng mga tanim, and kanina nabanggit din no ni Sir Alvin na may mga bumibisita na dito ng mga magsasaka, agricultural stakeholders at maging mga mag-aaral at mga mananaliksik, no, yung mga gumagawa ng agricultural research. Pero para po sa mga iba pa nating mga kababayan na gustong bumisita dito sa Techno Demo Farm, paano ba sila pwedeng bumisita? Meron ho bang guided tours? Pwede bang mag-field trip? Ano po yung mga pwedeng asahan ng ating mga kababayan kung gusto nilang mamasyal dito? Yan po. So, asahan po nila na bukod po sa makikita po nilang visual appeal na meron po tayo dito sa Nagcarlan Agricultural Techno Demo Farm, ay maaari po sila magpunta dito at mapag-alaman at matuto ng iba't ibang modern farming techniques at practices. So dito po ay talagang malalaman natin yung mga tamang pamamaraan ng pagtatanim depende po sa uri ng pananim na atin pong itatanim. Ayun. At sigurado po ako sir, matutuwa yung ating mga kababayan kapag napagawi sila dito. Kaya magandang oportunidad na ito sir, no, para anyayahan ang ating mga taga-subaybay na pumasyal dito sa Nagcarlan Agricultural Techno Demo Farm at paano sila pwedeng makipag-ugnayan kung gusto po nilang magsagawa ng field trip o field demonstration at makita yung iba't iba mga teknolohiyang tampok dito po sir sa ating Techno Farm. Ayan, so ang lahat po ng taga-subaybay ng programang ito ay magalang po naming inaanyayahan na pumarine at pumasyal po dito sa Nagcarlan Agricultural Demo Farm. Bukod po sa napakaganda ng klima dito, ay marami po tayong matatagpuan na nagagandahang mga iba't ibang klase ng gulay, mga high-value crops at ornamental plants na talaga naman pong bukod po sa visual appeal nito,
ay mapag-aalaman po natin at sabay-sabay po tayong matututo ng mga pamamaraan po ng pagtatanim. So pwede po tayong makipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office at saka po sa FITS Nagkailan upang mapag-alaman po ang schedule at mga guided tour na meron po dito sa aming bayan. Particular po dito sa Nagkailan Agricultural Techno-Demo Farm. Alright, so Edison, maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa amin dito sa ating palatuntunan at syempre dito sa Agri Techno Demo Farm ng bayan ng Nagkarlan. Thank you, sir. Maraming salamat po. Ayan, eto na nga ang inaabangan ninyo. Alam ko na, gustong-gusto na ninyong makita yung mga pananim at iba't iba mga teknolohiyang tampok dito sa Nagkarlan Agricultural Techno Demo Farm. Kaya, tara let's! Tuwa talaga ako, sir, dito sa mga punseta. Kuya Rene, nakakahingal. Pero nandito na nga tayo no sa taas no. At kanina may binabanggit si Sir Alvin na salt no, yung ginagamit kapag pataas ang oo. Ano itong mga tanim ngayon dito, Kuya Rene? Ito po yung yung kale na sabi ko kanina, ito yung kale. Ito yung ornamental. Pero minarinig po ako, kapamilya din siya ng lettuce, pwede rin pong salad. Nung una po kami nagtanim, napabuo namin yan. So nagiging alam may repolyo. Bumuo. So nag-try kami. Ginawa ko salad, okay naman. Sarap. Ito naman yung tawagin batonisan to. Batonisan. Flowering plant. So ibig sabihin ko yan, pag ganitong salt, pwede talaga na iba't ibang mga halaman. Yun. So may flowering plant, meron ka pang ornamental. Tapos, kung makikita ninyo mga kaibigan, yung ornamental na kale hanggang baba. Opo. Tapos Kuya Rene, ano pa yung mga pwedeng itanim pag ganitong salt? Depende po kung anong gusto nyong halaman. Pwede rin tamnan din ng repolyo, yung talagang repolyo na bubuo. Pwede rin tamnan ng kamatis, sili, yung siling panigang, siling tingala. Saka yung mga labanos, ari din yan. Mga leafy vegetable, pwede po rin yan. Tapos yung Kuya Rene, yung pinapaikot ninyo na itanim dito. At ngayon naman, Kuya Rene, ay nandito tayo sa mga repolyo. Ayan. Gaano na ho katagal itong mga tanim na ito? Bali, 2 buwan na po yan. Pero ano pa siya, maliliit pa, no? Pero meron po diyang kung talagang gusto niyo ng gulayin, may makukuha na po tayo dyan. Ay, sige. Gaano katagal, Kuya Rene, ang pagbunga ng repolyo? Mula sa pagkatanim, 3 months po. 3 months. So, bale, kung 2 months na ito, may isang buwan na lang. Po. Balik tayo sa susunod na buwan. May maharvest na tayo. Meron na po, marami na po yan. Pag po napapansin nyo, medyo kain siya ng kain ng insekto, mga uhod. Pero okay lang yan. Kasi dyan yung makikita kung anong ginagamit. Pag sobrang wala kang makikitang butas-butas, ibig sabihin, insecticide halos ang makikita mo yun. Minsan, ang mamimili hindi kasi iba-iba kasi ang mamimili. Gusto nila yung walang galos. Yung linis na linis. Malinis. Hindi nila alam kung ano ba ang quality ng pinagmulan, kung anong ginamit na chemical. So dito natin, sinabi ko kanina, pag-spray nyo ng ating wood vinegar, harvestin nyo, ugasan lang. Pwede yung lutuan. Wala kayong makukuhang insecticide, pesticide. Makukuha doon sa inyong in-spray. Yun pala, Kuya Rene, yung sinasabi ng iba, no, na may mga naririnig kasi akong iba nating mga kababayan na yun nga sinasabi, pag halimbawa ay masyadong malinis yung nabili mong gulay, magtaka ka na. Pero pag yung mga ganitong sigurado safe ka. Safe ka kasi wala masyado yung puro organic kumbaga. Tapos kapansin Kuya Rene, no, bukod dun sa repolyo, meron itong mga parang mga puno. Para saan ho itong mga ito?
Ito po ay silbi ng trellis natin. Libo, tatanim po tayo ng kamatis. So, kailangan po natin ng talian para yung kamatis ay hindi siya maapekto ng hangin. At the same time, matagal ang buhay pag siya ay nakabalag. Nakabalag Opo. dyan. At yun po naman, nagiging silbi din sa ating kapaligiran, nagiging produce ng nitrogen. At pinagkukunan din po ng pataba yung kanyang mga dahon. Ito yung mga dahon niya. Makikita niyo po na bago lang siya nagkakadahon. Pag po panag-ulan, nabagsak po yung mga dahon niya. Kusang malalaglag. Makikita niyo po, natitira lang yung mga puno. Nalalaglag. So, nagiging post niya ng pataba din. Organic din siya. Nitrogen ang nagiging produce niya. Yan din po yung pinagkukunan din natin. Sabi na, ginagatong po sa Gatong. vinegar. So nakita ninyo mga kaibigan, no, lahat ng mga pananim dito, lahat ng mga nakikita ninyong halaman, gulay, lahat may gamit, no, sa kabuuan ng farm. Pero ito, Kuya Rene, ang sigurado ako tanong ng ating mga kababayan. Ang dami-daming mga tanim na gulay, saan po ito napupunta? Saan nyo po ito dinadala? Yung pong iba ay di ino-consume namin. Yung po namang sobra, so tinitinda po namin sa market, sa pamilyan. Diyan sa namimili, pwede sa palengke, pwede po dyan. Meron din mga pamimili ng gulay dyan po sa barangay. So, yun naman nagiging kita. So, binabalik din po namin pambili ng input. Chicken manure. Yun ang aming nagiging hindi na kami umaasa sa sa munisipyo. Kukuha pa ng ibang budget. So, kaya na po namin produce ng aming budget para tuloy-tuloy na pagtatanim ng gulay dito sa Dimo Farm. Tsaka para mas sustainable, no? Yun ang mga, may mga nadadala kayo sa palengke. Meron mo ba dito, Kuya Rene, na mga kuan? Yung mga malalaking wholesaler na bumibili sa inyo? Opo. Meron din. Pag po mga inaabot mga tinulada ang usapan, meron po dyan. Meron din. Opo. Ayun. So ngayon, Kuya Rene, meron pala kayo ditong mga stainless bee. Opo. Ano ang bukod sa stainless, ano ang pinagkaiba nito sa mga ordinaryong bees natin? Yung pong bees na meron pong malalaki, may pinipili po siyang halaman na kukunan niya ng nectar. Unlike po ng stainless bee po natin, wala po siyang pinipili ng mga halaman na pupuntahan basta may bulaklak. Kaya ganun ka-epekto po yung pulot na napoproduce na na pwede rin natin i-ano sa medicine natin sa katawan ng tao. Marami siyang dala na sustansya. Higit sa lahat, yung mga ubo-sipon. Pwede po. Unlike sa mga bata, mga sinisipon, yan po maganda. So, dahil ito, Kuya Rene, ay kahit anong bulaklak, no? Opo. Sa madaling sabi, hindi siya pihikan. Hindi po. Oo. Hindi, Walang hindi siya mapili. hindi po mapili. Tapos, yung anong pinagkaiba nung lasa nung pulot? Ang pulot po niyan, maasim-asim siya. Hindi kagaya nung sabi nga ni Sir, maasim-asim, tama po yun, maasim-asim ang timplada niya. Kaya pwede nga siya na panggamot sa ubo, sipon. Saka mas maganda kung mayroon kang alaga sa farm na ganyan, yung mga fruity na kagaya ng mga vegetable mo, yun na nagiging fertile yung pinakambunga. Yung mga bulaklak niya, napapadami niyang bunga. Gawa niyan. Kasi siya nagiging nagpo-pollinate ng mga bulaklak para ma-produce na madaming bunga. Tapos ito, kusa nyo silang pinapalibot o talaga nandyan lang sila? Diyan lang po sila na naalis. Ayan, makikita niyo po, may nalabas, may naalis, may napasok. Tapos gaano ninyo kadalas hina-harvest yung honey niya, yung pulot? Minsan po ay every 6 months. Madami na po yan. Marami na yan? Opo. I see. Ito na nga mga kaibigan, tuturuan tayo ni Kuya Rene kung paano nga ba titimplahin yung pataba na gamit ang wood vinegar, no? Ayan. So Kuya Rene, meron ka ng hawak na Ito po, yung lata ng sardinas. So, ang isang 60 liter na ganito na stock, so ang katumbas niya ay isang latang sardinas na wood vinegar. So, ilagay na po natin.
Ayan na Yan, yung wood oh, yan. vinegar. Oh, yan. Okay. Ito po may laman na po itong tubig Mm-mm. para paglagay natin ito, so hahalo na siya sa tubig. Yan. Yan. Tapos kayo rin, medyo amoy ko pa yung ano Opo. yung usok. Opo, yun po yung talaga ang pinakang ingredient siya, yung usok na galing dun sa pinroduce na wood vinegar. Mm-mm. So ito naman po yung concoction. Mm-mm. Ito po yung FFJ na halaman din po na binuro po. Mm-mm. Fermented fruit juice. Oo. Ayan. Talaga. Isang lata din po ng sardinas. Mm-mm. Ayan. Ganyan lang kakonti, Kuya Opo. Rene, no? Opo. Tapos maraming tubig. Opo, 16 liters. Yan. May amoy din yung ano, parang Opo, parang kasi wine. may ano po siya may lahok po siya na yung pulot po sa tulo, yung sa tubo, yung kulay, yung molasses po. Molasses. Oo. Yun yung Nag-open. Opo. Ayan. So, Okay. pwede na nating ibubomba na po natin doon sa Doon sa, ayan. Kuya Rene, bago kayo. ako na. Ito, paalam-alam sa programa. Okay, kaya na, testing ko na. Kaya na, bago tayo magpunta, Kuya Rene, dun sa ano, Opo. may kikwento nga sa amin, ano ba itong isa pang nasa harap natin na parang lupa. Ayan. Opo, yan po yung ano. Ito po Yan. yung chicken manure po. Habang po tayo magtatanim, ito po yung nasa ilalim. So ito po yung i-consume ng ating tanim Mm-mm. habang siya lalaki. Kung sa ano ba nga, ito po yung pagkain ng halaman habang siya paglaki. Tapos para naman hindi siya maano ng uhod, mga insekto, ito po yung ating pang-spray habang siya lalaki. Tapos ito po ay paano ho ninyo ito ginagawa sa iniipon? Ito po ay nabili po kami sa poultry farm. Meron po naman nag-retailer po diyan sa baba. Na nagsusupply, So nagpapa-deliver nila po. Ang isang sako nagkakahalaga po ng 75 pesos po. So yun po naman ay depende rin po. Mayroong mabigat, may magaan. Pag po puro-purong ipon, minsan ay mga 45 kilos lang po ang isang sako. Okay. Ayun, sige. Ito na nga po, pupunta na tayo sa mga tanim. Yung mga dito, i-spray natin, Kuya Rene. Anong mga tanim nga ho ulit Yung yun? pong i-spray po natin tanim, meron po tayong pichay bagyo, saka cauliflower, saka po yung iceberg na lettuce po. Okay, sige, ito na. So, para pala tong ano, no? Parang backpack pala siya. Apo, Ang tanong, kasya ba sa akin? kasya po yan. Dog na. Kasya yan. Ano? Oh, yaka-yaka! Ayan, okay. Itakpo muna natin, tapos maglagay po muna kayo ng hangin dito. Bumbahin nyo po muna. Ito. Apo, yan. Ito, gagayanin. Bumbahin nyo. Sige ba? So, Yun. pag yung medyo magalit-galit na, saka nyo alpasan yung ano. Itong lock ng ano. Apo. Ayan, medyo nararamdaman ko na siya ay gumaganit. Yan. Yon. Sige. Yan. Yon! Yan na lang patama. Yan. Ganun pala siya. straight yun na. Yan. Ayan. Ayun, no? Tapos, napapansin ko, Kuya Rene, itong halong ito, kahit habang ini-spray mo, amoy pa rin yung Apo, amoy po talaga. Amoy yung usok. Oo. amoy yung usok, Ang tsaka kaigihan yung... nyo lang po, yung ganyang mga organic pesticide, wala pong harm sa ating ecology. Nagiging ano po sa ating kapiligiran. Kahit maamoy ng kapitbahay, hindi siya nakakasakit. Ayun. Itong ini-sprayan ko ngayon, Kuya Rene, ito ho ay Yan po yung Pechay Bagyo. Pechay Bagyo. Oo. Ayan. So mula sa Pechay Bagyo, ito ngayon ay Cauliflower. cauliflower. Ayan. Bago ganito, Kuya Rene, ang itsura na ng cauliflower, gaano pa katagal bago makapag-harvest? Bali, 1.5. Sa kalahating buwan. Apo, ang pag maganda ang nagiging produkto niya, 2 months and a half. 2.5. Okay. 2 buwan kalahati, makakalimit ako tayo. Kuya Rene, gaano na kayo katagal dito sa sa Technodemo Farm? Bago lang po ako dito, mga 1 taon at kalahati na po ako dito. Pero pag sa larangan ng Pagsasaka? baka po mga
25 years na po. Oh, tagal na rin. At alam nyo mga kaibigan, hindi lang mga gulay ha, yung mga pananim dito sa Nagcarlan Agricultural Techno Demo Farm. Meron din mga ornamentals, kagaya kanina yung ornamental kale. Pero eto, yung mga plantito at mga plantita natin, matutuwa kayo. Merong anthurium. Anthurium na pula. Bakit ako yan, Rene, isinama ninyo dito sa inyong farm na merong anthurium? Para po pagka may event po sa malibit po naman mag-festival sa sa baba sa bayan ng Nagcarlan. So meron na po kaming makukunan ng i-display natin doon sa harap na minsan nagkakaroon ng booth. So yun na po ang aming i-display. Hindi na kami maghahanap po. Hindi na mag-aangkat ng iba pang mga bulaklak, no? Tapos yung mga ano ba ito, Kuya Rene, may mga parte ba ng anthurium na nagagamit ninyo para doon sa paggawa ng wood vinegar? Opo. Halimbawa, mga dahon. Halimbawa, may mga bulaklak na kagaya, may mga sira na. Pwede yung igatong yan doon. Igatong doon. Kasi sariwa siya Ayun. Tsaka, bukod doon sa anthurium, mga kaibigan, ito Kuya Rene, nasa likod natin, no? Yung mga bromelia. So, maraming mga pwedeng tanim, no? Dito sa Techno Demo Farm. Ayun, Kuya Rene, maraming salamat at tsinaga mo kaming ipasyal dito sa ating Nagcarlan Agricultural Techno Demo Farm. Kaya nako mga kaibigan, kung gusto ninyo ng bagong mapapasyalan na hindi lang basta pasyalan, may matututuhan pa kayo, pwede kayo pumunta dito. Welcome na welcome po kayo dito. Yun. Alam nyo mga kaibigan, pag mapapagawi kayo dito sa Nagcarlan Agri-Techno Demo Farm, abay may makikita din kayong batis. Nakakatuwa. Pero alam nyo mga kaibigan, isa sa mga mapagtatanto natin sa ating naging usapan ngayong araw na ito, napakahalaga ng gampanin ng agrikultura para sa pagpapaunlad ng ating bayan. At makikita natin dito sa Nagcarlan Agricultural Techno Demo Farm na mahalaga ang pag-adapt sa iba't ibang mga inobasyon sa agrikultura na kapaki-pakinabang hindi lamang para sa ating mga magsasaka, kundi maging para sa kalikasan. Kaya, kung nag-iisip kayo ng mga pwedeng yung mapasyalan na hindi lang pasyalang habol ninyo, kundi may matututuhan pa kayo, mamasyal na kayo dito sa Nagcarlan Agricultural Techno Demo Farm. At dito na nga po nagtatapos ang unang episode ng Season 44 ng Dito sa Laguna. Huwag po ninyong kakaligtaan na pwede ninyong mapanood ang ipa pa nating mga episodes sa Facebook at YouTube pages ng Dito sa Laguna at Dito sa Laguna TV. Muli, ako po si Jen at hanggang sa susunod po nating pagsasama-sama dito sa Laguna. Parang gusto kong lumangoy saglit lang. Paano ba ito lalangoyin? Chancharin!